Ang mataas na lipunan sa Hilaga. May isang sikretong kumakalat. Kapag nakita mo ang isang babaeng nagmamaneho ng sasakyang may plakang puro 8, huwag mo siyang gagalitin. Si T. Fen ang nagmamaneho ng kotseng Xiaomi na may plakang puro 8. Sinasabing mahal niya ang kanyang asawa ng higit pa sa kanyang buhay. Ngunit gusto niyang maghanap ng mga bagong kasiyahan sa labas. Nag-alaga siya ng 79 na lalaki. Ngunit may isang panuntunan. Hindi sila maaaring makialam sa kanyang asawa. Alam ng lahat na ang kanyang asawang kasama niya sa loob ng 7 taon. Ang siyang kahinaan ni T. Fen. Ngunit ang ika-negatibo 100 lalaki ay hindi masunurin. Ipinadala niya sa akin ang resibo ng kanyang gastos sa isang hotel na nakapangalan kay T. Fen. Pagkatapos noon ay isang audio recording. Honey, hindi kita kailangan. Magkakaroon din tayo ng anak natin. Nakilala ko na boses ni T. Fen iyon. Nang akmang konfrontahin ko siya, nagpadala pa siya ng mapanuksong mensahe. Alam mo ba kung gaano ako kaadika ng Reyna? Tuwing kaarawan mo at anibersaryo ninyong dalawa, hinihintay niya akong makatulog bago siya pumunta sa akin. Isa ka lamang. Third wheel sa relasyon namin. Sa pagbasa ng mapanuksong mensaheng ito, tahimik ang puso ko. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. At umalis ako sa ospital. Pumunta ako kay Tianho. At hiniling na magpanggap na naaksidente ang aking sinasakyan. Dahil alam ko si T. Fen. Hindi siya papayag na magdiborsyo. At hindi niya ako hahayaan na umalis. Mababaliw lang siya. Pagbalik ko mula kay Tianho, nakatanggap ulit ako ng video mula kay Ezef Chu. Ang video ay 2.5 oras ang haba. Sa video, si Ezef Chu ay nakasuot ng pajama na may tainga ng pusa. Sa tabi ng mesa ay may iba't ibang kagamitan sa kusina. Ang mesa at ang pasilyo. Sila ay naglalandian sa bawat sulok ng kwarto. Si T. Fen sa video ay ibang-iba sa nakasanayan ko. Bawat eksena ay sumasakit sa puso ko. Ngunit tulad ng pinahihirapan ko ang sarili ko. Pinanood ko ang buong video. Alam ko na matagal na si T. Fen na may ibang lalaki. Ngunit hindi ko siya kayang iwanan. At alisin siya sa buhay ko. Para bang binubukas ang dibdib ko. At kinukuha ang nagdurugong puso ko at pinupunit ito. Matagal akong nakatulala. Hanggang sa dumilim at nakita ko ang walang lamang bahay. Hindi ko alam kung gaano katagal. Sumakit ang aking tiyan. Sa sakit, halos mawalan ako ng malay. Hirap akong gumapang papunta sa sala. Ang una kong naisip ay hindi tumawag ng ambulansya, kundi tawagan si T. Fen. Nagring ang telepono ng ilang beses bago may sumagot. Halos mawalan na ako ng malay sa sakit. At hirap na akong magsalita. Nasaan ka? Masama ang pakiramdam ko. Gusto kong sabihin na hindi ako komportable. At gusto kong umuwi siya agad. Ngunit hindi pa ako tapos magsalita ay pinutol na ako ni T. Fen. Ang kanyang boses ay kaakit-akit. Honey, may importanteng trabaho sa kumpanya. Biglang nagmamadali ang kanyang boses. Hindi ako makakauwi ngayong gabi. Pinatay ang telepono. Nawalan ako ng malay. Nang magising ako, nasa ospital ako. Si Qian Ziho ay nagbabantay sa tabi ng kama na may namumugtong mga mata. Halos mo na akong patayin sa takot. Alam mo bang muntik ka nang mamatay? Balak sana akong tawagan ni Qian Ziho. Para sabihin na ayos na ang plano na magpanggap na patay para makatakas. Ngunit hindi niya ako makontak. Nag-alala siya kaya pinuntahan niya ako sa bahay. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya akong nakahandu sa isasahig. Sabi ng doktor, nagkaroon ako ng malubhang acute pancreatitis. Pagdating ko, ang isang bahagi ng pancreas ko ay patay na. Kung nahuli pa ako, hindi na ako maililigtas. Kailangan ng pirma ng pamilya para sa operasyon. Ngunit hindi ko makontak ang asawa mo. Tinanong ni Tianzuho kung gusto ko bang tawagan siya ulit. Tumingin ako sa dingding. Bigla akong napatawa. Hindi na kailangang kontakin pa siya. Kahit kailan. Kinabukasan, pinilit kong lumabas ng ospital. Tanghali na nang makauwi si T. Fen.
Pumunta siya sa tabi ko at sumandal sa akin. Binuksan ko ang aking tablet. Honey, tingnan mo ang islang ito. Binili ko na ito at ibibigay ko sa'yo. Ah, hindi, sinimulan ko nang magtayo ng mga amusement park sa lahat ng syudad. Sa bansa, gagamitin ko ang pangalan ng ating anak para pangalanan ito. Masigla siyang nagsasalita hanggang sa napansin niya na hindi ako nagsasalita mula nang dumating siya. Maputla ang aking mukha at may pawis. Honey, anong problema? Masakit ba ang pakiramdam mo? Dadalhin kita sa ospital. Nagulat siya sa hitsura ko. At sumikip ang dibdib niya. Ayos lang ako. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Alam mo namang hindi maganda ang tiyan ko. Kumain ako ng malamig kahapon. May gamot sa mesa. Kunin mo. Agad na kumuha ng gamot si Tizathan. At binigyan ako ng maligamgam na tubig. Nag-aalangan siya. Honey, bakit iba ang gamot na ito? Sa gamot sa tiyan na madalas mong iniinom. Nagsinungaling ako. Bagong gamot na nireseta ng doktor. Hindi na nagtanong pa si Tizathan. Ngayon, magkasama tayo sa bahay buong araw. Hindi ako gutom. Mauna na akong pumasok sa trabaho. Hindi na kailangan. May meeting ako sa tanghali. At bibisitahin ko ang mga dating guro ko sa gabi. Pumasok ka na sa trabaho. Tumayo ako. Sa pagkakataong ito, aalis ako ng China. Hindi na siguro ako babalik pa. Bago umalis, makikita ko ulit ang mga kaibigan ko para magpaalam. Hindi mapakali si Tizathan na lumabas akong mag-isa. Pinilit niya akong sumama. Pagpasok ng dalawa sa private room ng reunion, nagsitawanan ang lahat. Sabi ko na, kapag dumating si Tizathan, susunod si Tizathan. Ngumiti si Tizathan at tinanggap ang panunukso ng lahat at binigay ang mga regalo na inihanda niya. Nagulat ang lahat. Ito ba ay Patek Philippe? Ang pinakabagong modelo na nagkakahalaga ng 7 numero. Inizong, lagi kang nagbibigay ng napakamahal na regalo. Salamat kay Dath Sedetit. Noong college, gusto ako ng mga kaibigan ko. Ang mga taong narito ay matalik kong kaibigan. Gusto ring pasayahin ni Tizathan ang mga kaibigan ko. Dahil kapag masaya sila, masaya rin ako. Namangha ang lahat sa kapangyarihan ng pag-ibig na kayang gawing sunflower. Ang isang babaeng tulad ni Tizathan. Sanatile. Sana ay may asawa akong mahal na mahal ako katulad niya. Sa pagdinig ng mga salitang ito, hindi ko na maipakita ang masayang ngiti na katulad noon. Umiti lang ako para magpanggap. Nang punong-puno ng tawanan ang private room. Biglang bumukas ang pinto. Si Chu ay nagpakita sa harapan ng lahat na may kumpiyansa. May reunion pala. Bakit hindi niyo ako sinabihan? Hindi ba't magkaklase tayo? Dahil sa paglitaw ni Edith Chu. Biglang bumigat ang hangin. Pero parang hindi niya napansin na hindi siya inaasahan ng lahat. Umupo siya sa tapat ko at ngumiti. Tumingin siya sa mga regalo na hawak ng lahat. Patek Philippe. Sikat na brand. Pero parang hindi niyo alam na ako ang nagtatag ng brand na ito. Nagbulungan ang lahat. Ang pamilya niya ay binangkarote ni Tizathan. Hindi siya kayang mabuhay sa bansa. Paano siya nagtatag ng luxury brand na ito? Dati ay may problema ang pamilya ko. Pero nakilala ko ang asawa ko. Huminto siya at tumingin kay Tizathan. 2 taon na ang nakalipas, gumastos siya ng bilyon. At gumamit siya ng maraming koneksyon para buksan ang kumpanya ko. At hindi lang isa. Bumulong siya. Binuksan niya ako ng 26 na kumpanya. Sa pagsasabi nito, tumingin siya kay Tizathan at ngumiti sa akin. Parang huminto ang hininga ko. Naalala ko ang nakaraang 2 taon. Naging abala si Tizathan. Sabi niya, abala siya dahil lumalawak ang kumpanya sa ibang bansa. Pero abala pala siya sa pagbubukas ng kumpanya para kay Edith Chu. Kumirot ang dibdib ko. Kasabay ng hapdi ng operasyon. Hindi ko mapigil ang hawakan ang tiyan ko. Honey, anong problema? May masakit ba?
Agad na kinabahan si Tizafan at tumayo. Tatawag ako ng doktor. Ngumiti si Chu. Ikaw ang lalaki. Bakit ka mahina? Palagi kang ganyan. Pagkatapos niyang magsalita, sumama ang mukha ni Tizafan. Sinampal niya si Chu. Tumahimik ka. Lumabas ka. Kung hindi na kita papagsalitain. Hinawakan ni Chu ang pisngi niya. Umiti siya. Sige, aalis na ako. Huwag kang magalit. Pagkaalis niya, bumalik sa dati ang private room. Pero maputla pa rin ang mukha ko. Nag-aalalang hinawakan ni Tizafan ang kamay ko. Honey, ano ba talaga ang problema? Darating na ang doktor. Itinulak ko ang kamay niya. Ayos lang ako. Gusto ko lang pumunta sa banyo. Huwag kang sumunod. Pagkalabas ko, hinarang ako ni Chu. Umiti siya. Huwag mong isipin na sinampal ka ni Tizafan dahil sa iyo. Ay importante ka sa kanya. May 2 anak na kami. Bagamat surrogate iyon. Dugo at laman pa rin namin. Nagsimula nang mapunta sa akin ang puso niya. Maniniwala ka ba na kapag sinabi kong nilalagnat ang mga bata? Agad siyang pupunta sa akin. Nang bumalik ako sa private room, kita sa mukha ni Tizafan na nag-aalala siya. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Honey, kailangan kong bumalik sa kumpanya. Sinabihan ko na ang manager. Babayaran ko na lang ang lahat ng gastos. Magpakasaya kayo ng mga kaibigan mo. Hinawakan ko ang kamay niya. Sabi mo sasamahan mo ako ngayon. Pwede bang dito ka na lang? Sa pagtingin ko sa kanyang mga mata, biglang kinabahan si Tizafan. Nakaramdam siya na kung aalis siya, may mawawala sa kanyang importante. Pero sabi ni Chu na may sakit ang kanyang anak. Dugo at laman niya iyon. Kailangan niyang puntahan. Sa huli, inalis niya ang aking kamay. Honey, babalikan kita ngayong gabi, okay? Huminga ako ng malalim. Lumihis na nga ang puso ni Tizafan. Pagkalipas ng kalahating oras, nagpadala si Chu ng video sa akin. Alam ko kung ano ang nasa loob. Nanginginig akong pinindot para buksan. Sa video, niyayakap ni Chu si Tizafan. Hindi kita nakikita. Hindi ako mabubuhay. Sobrang miss kita. Pero nakita kong nagmamahalan kayo ni Tizafan. Nagsiselos ako kaya sinabi ko ang mga bagay na iyon. Pero sinampal mo ako. At buntis ka. Ngumiti si Tizafan. Halata na nasisiyahan siya. Kinuha niya ang mainit na itlog. At ipinahid sa pulang pisngi niya. Sige na. Bakit mo siya ginawa sa harap ng lahat? Masama nga ang ginawa ko. Anong gusto mong ipanumbawi ko sa'yo? Malapit na ang kaarawan ng mga bata. Gusto ko ang islang binili mo bilang regalo. Sumimangot si Tizafan. Hindi pwede. Gusto ko ring ibigay iyan sa anak ko. Sa anak mo? Saan? Kaninong dinadala? Magkasama tayo madalas. Sumimangot si Tizafan. Huwag kang magbiro. Kaysa detective iyan. Sa kanya iyan. Nanlamig si Chu. Pero bigla rin siyang tumawa. Sinabi iyan ng fortune teller. Mas bagay iyan sa magiging anak natin. Sana guminhawa ang dalawa sa atin. Nangako kang tutumbasan ako. Sige na, mahal kong Reyna. Si Tizafan ay sumang-ayon. Humarap si Chu sa kamera. At mumiti ng mapanukso. Muli siyang nagpadala ng voice message. Nakita mo na. Kahit na ano ang ipinangako sa'yo. Kapag sinabi ko, ibibigay pa rin niya sakin. Talunan ka na. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Wala akong nagawa kundi maupo ng tahimik. Naalala ko noong nasugatan ako sa trabaho. Ginawa rin ni Tizafan iyon. Gumamit siya ng mainit na itlog para maibsan ang sakit. Lumabas na ang mga bagay na ginawa niya para sakin. Gagawin din niya para sa ibang lalaki. Sa sandaling ito, sobrang pagod ko na. Ngunit sa paglayo ko kay Tizafan, magiging maayos ang lahat. Bukas, makakaalis na ako. Hapon noon, binisita ko ang aking mga dating guro.
Bago ako magpaalam, hinila ako ng isang matandang propesor. Sa malapit na Buddhist temple. Sinabi niyang sagrado ang lugar na iyon. Gusto niya akong bigyan ng anting-anting para sa kaligtasan. Pagdating namin doon, isang monghe na hindi ko pa nakikita. Tinawag ang pangalan ko. Ngumiti ang monghe. Nagtataka ka kung bakit kita nakilala. 1 taon na ang nakalipas. Isang babaeng nagngangalang Elizabeth Van ang nag-donate sa ating templo ng 80 milyon. Kinailangan niyang lumuhod tuwing 3 hakbang mula sa paanan ng bundok papunta sa templo para humiling ng anting-anting para sa kaligtasan mo. Ngunit hindi niya dinala ang anting-anting. Iniwan niya ito dito para ipagdasal. Masaya ang propesor. Nakita niyang mahal namin ang isa't isa. Napanatag na rin siya. Yumuko ako. Ang pananabik sa nakaraang init. At ang sakit na dulot ng pagtataksil ay pinagsama. Ang puso ko na nahihirapan ng kumalma ay muling nagkagulo. Ngayong narito ka na. Kunin mo na ang anting-anting. Pagkakuha ko ng anting-anting, lumingon ako para umalis, ngunit tinawag ako ng monghe. Teka muna, Donor T. Humiling ka rin noon ng 3 anting-anting. Pagkakuha ko, natawa na lang ako nang makita ang mga pangalan. Nakasulat doon ang pangalan ni Ezef Chu at ng kambal. Sa gabi, pagka-uwi ni Tizaf Tan, napansin niyang natutulog akong mag-isa. Sa loob ng maraming taon, nasanay na silang maghintay para sa isa't isa at magkayakap bago matulog. Ito ang unang beses na hindi ko siya hinintay. Kinabahan si Tizaf Tan. Yinakap niya ako at sinubsob ang mukha niya sa akin. Sobrang miss na kita, honey. Bagamat ilang oras pa lang tayong nagkahiwalay. Parang ilang siglo na ang nakalipas. Kung isang araw ay hindi ka na sa tabi ko, hindi ako mabubuhay. Ganoon ba? Mahina kong sinabi. Ah, tama. Honey, may gusto akong sabihin sa'yo. Ang islang iyon. Nakahanap ako ng eksperto. Hindi maganda ang feng shui. Bibili kita ng ibang isla, okay? Pumikit ako. Bahala ka. Ramdam ko ang lamig at kawalan ng pasensya sa boses ko. Lalong kinabahan si Tizaf Tan. Nagtanong siya. Honey, galit ka ba sakin? Hindi, pagod lang ako. Huminga ako ng malalim. Malapit na ang anibersaryo natin. Bukas ng hapon. Gusto kong lumipad sa ibang bansa. May pinabili akong regalo na gusto kong kunin. May sakit ka pa. 15 oras ang biyahe. Nakakapagod iyon. Ako na lang ang pupunta. Ngumiti ako. Dapat ako mismo ang kumuha ng regalo. Sa pagdinig nito, natunaw ang puso ni Tizaf Tan. Sige, bahala ka. Kinabukasan. Pagkatapos magluto ng almusal, umalis si Tizaf Tan. Sinabi niyang may trabaho sa kumpanya. Pagkaalis niya, sinimulan kong ayusin ang aking mga gamit. Binuksan ko ang closet. At kinuha ang mga damit na itinahi ko para kay Tizaf Tan. Ginupit ko ang mga ito at itinapon sa basurahan. Lahat ng mamahaling regalong ibinigay ni Tizaf Tan sa akin. Ibinigay ko sa mga katulong. Ang 16 na album namin ni Tizaf Tan. Na ipinangakong tatago namin hanggang pagtanda. Para sabay naming alalahanin. Ay itinapon ko rin sa fireplace. Sa sandaling iyon, bumalik si Tizaf Tan dahil nakalimutan niya ang importanteng dokumento. Nakita niya ang mga album na nasusunog. Sumabog ang isip niya. Wala siyang inisip kundi kunin ang mga album. Honey, nanginginig ang boses niya habang nakatingin sa akin. Bakit mo sinusunog ang mga ito? Tumawa ako. Wala lang. Ang pangit kasi ng mga kuha. Hindi ko gusto ang mga pangit na litrato. Lumapit ako para hilahin ang kamay ni Tizaf Tan. Mahaba pa ang ating buhay. Marami pa tayong litratong kukunan. Bakit mo hinawakan ng apoy? Tingnan mo. Nasugatan ang kamay mo. Tatawag ako ng doktor. Nakita ko ang pag-aalala sa aking mga mata. Unti-unting kumalma si Tizaf Tan. Nagsimula siyang maglambing.
Honey, hipan mo na lang para hindi na masakit. Kung nakita ito ng mga empleyado niya, tiyak na maiisip nilang sinapian ang kanilang mahigpit na presidente. Ang tanda-tanda mo na, nahihiya ka pa. Lumapit ako. At tinago ang mga pinagupit-gupit na damit. Pagkakuha ni Tizathan ang dokumento, tumayo siya at hinalikan ako sa noo. Pupunta na ako sa kumpanya. Ingat ka. Hindi pa siya nakakalayo. Nagpadala na sa akin ng mensahe si Edith Chu. Hotel Duan. Nandito ang asawa mo. May magandang palabas kang mapapanood. Wala akong imik. Lumabas na lang na tuwing sinasabi niyang pupunta siya sa kumpanya, ay pupuntahan niya si Edith Chu. Alam kong anumang makikita ko doon, ay tiyak na makakasira sa akin. Ngunit pumunta pa rin ako. Gayon kasi ang kaarawan ng kambal. Si Tizathan at ang kanyang mga magulang, at ang mga kaibigan niya, ay sama-samang nagdiwang. Nagsagawa sila ng birthday party sa hotel. Tinawag ng mga waiter si Edith Chu, na asawa ni Kizong. Hindi tumutol si Tizathan. Tumingin pa siya kay Edith Chu at mumiti. Kita sa mga mata niya ang pagmamahal. Mumiti ang mga magulang ni Tizathan. Kay Edith Chu. Hindi ko pa sila nakitang umiti sa akin ng ganoon. Nakatayo ako sa likod ng haligi sa labas ng bulwagan. Narinig ko ang pag-uusap ni Tizathan at ng kanyang pinsan. Sinabi ni Tizathan, ate, magpapatuloy ka na lang ba ng ganito? Sumimangot si Tizathan, hindi maitatago ang katotohanan. Kahit na anong tago mo, malalaman din iyan ng bayaw mo. Tumawa si Tizathan. Mahal ko si Ted Tidet. Ngunit si Isif Chu ang ama ng mga anak ko. Hindi ko rin siya kayang iwanan. Ayos na sakin ang ganito. Sumimangot si Tizathan. Hindi ka tapat sa iyong kasal. Hindi iyan patas sa bayaw ko. Anong gagawin mo kung malaman niya? Magtataas pa rin ang baba si Tizathan. Hindi mangyayari iyan. Hindi ba't ayos naman sa loob ng 2 taon? Alam kong may kasalanan ako kay Sedative. Pababayaran ko na lang sa kanya ng doble. Pumuso si Tizathan sa kanya. Gagantihan mo ba ang pag-ibig sa pamamagitan ng material? Bilang isang kapatid, paalalahanan kita. Malapit nang umuwi ang tita. Kasing higpit niya ang mga tao. Itago mo na lang. Kung malalaman niya, tiyak na ipapahiya ka niya. Sa sandaling ito, nadismaya ako. Tumakbo ako palabas ng hotel. Hindi ko na kaya ang lahat ng mga pangyayaring ito. Dilim ang nakita ko. Bumagsak ako sa lupa. Nang magising ako, nasa loob ako ng isang silid. Sa sofa sa tabi ng kama, may babaeng nakasuot ng mamahaling damit. May suot siyang eyeglasses. Tinitingnan niya ang mga dokumento. Bagamat walang ekspresyon ang mukha niya. Kita ang kagandahan. Bumangon ako. Nagulat ako. Ilang segundo bago ko nakilala ang babae. Siya si Gainhin, ang tita ni Tizathan. Madalas siyang nasa ibang bansa. Ilang beses ko pa lang siya nakikita. Alam ko na medyo natatakot si Tizathan sa tita niyang 3 taong mas matanda sa kanya. Sinabi ni Tizathan na mahigpit at seryoso si Gainhin. Kailangan sundin ang mga tuntunin. Gising ka na? Ibinaba ni Gainhin ang mga dokumento. Sabi ng doktor, kakatapos mo lang magpa-opera. Hindi ka pa nagpapagaling at bigla ka pang nawalan ng malay. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hindi alam ni Tizathan na nagpa-opera ka, hindi ba? Kung hindi, hindi ka niya hahayaang mag-isa. Matagal akong hindi nakaimik. Salamat sa lahat ng nangyari. Ngunit huwag mo itong sabihin sa kanya. Hindi sumang-ayon si Gainhin. Hininaan ko ang aking boses at nakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Nanatili si Gainhin. Tiyak na may problema sa kanilang dalawa. Dapat sabihin ito kay Tizathan. Ngunit lumambot ang puso niya. Sa huli, pumayag siyang itago ito. Pinauwi niya ako. Hindi pa ako nakakalayo nang makauwi na rin si Tizathan. Kumuha na naman siya ng bagong relo. Dumating na ang relo. Honey, gusto mo ba?
Tumingin ako. Pareho iyon ang binigay niya kay Zetsu. Hindi ko napigilang tumawa. Lumabas na walang halaga lang ako. Hindi na kailangan, sabi ko. Gusto kong pumunta sa ating espesyal na lugar. Maraming mahalagang alaala doon. Ngayon ay 12 na. Aalis ako magpakailanman sa ganap na 3 ng hapon. Tingnan ko lang ulit. Bilang huling pamamaalam. May nakita akong takot sa mukha ni Tizathan. Dahil noon ay hinihiling din sa kanya iyon ni Zetsu. Ibinigay na niya sa kanya ang susi. Dadalhin niya ang kambal doon para maglaro. Sige, pagkatapos nating kumain ng tanghalian. Pumasok siya sa kusina. Lihim siyang nagpadala ng mensahe kay Zetsu. Sinabihan niya itong umalis. Alas negatibo 1 ng hapon, dumating kaming 2. Pagpasok ko, naramdaman kong may mali. Halata na may nakatira dito. Ngunit nagpanggap akong walang alam. Umakyat ako sa itaas. Sa kwarto. May mga album pa rin namin ni Tizathan. Nakakahiya na nasakin pa rin ang mga ito. Pero sa sandaling binuksan ko ang album. Natigilan ako. Sa album. Mga litrato ni Tizathan at Zetsu. Kasama ang kambal. Sila'y nasa lavender field. Sa paanan ng Eiffel Tower. Sa isang hot air balloon. Lahat ng iyon ay pinuntahan namin ni Tizathan. Bawat lugar ay naglalaman ng mga alaala. Nakita niyang pumuti ang mukha ko. Lumapit si Tizathan. Anong problema, honey? Isinara ko ang album at tumawa. Wala. Gusto ko nang umuwi. Tumalikod ako para bumaba. Biglang nagring ang telepono ni Tizathan. Natakot agad siya. Honey, pupunta lang akong banyo. Hintayin mo ako sa ibaba, okay? Tumango ako at umalis. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ako. Sa labas ng banyo, narinig ko ang boses ni Tizathan. Hindi ba sinabi kong dalhin mo na ang mga bata? Bakit nandito ka pa? Ngumiti si Zetsu. Gusto mo bang gawin ang mas nakakaakit? Dati ay ginawa namin ito sa kama nyo. Sa tapat ng litrato ninyo. Ngunit ngayon, nasa ibaba siya. Hindi ba mas maganda? Mas lumakas ang mga boses. Nakatayo ako sa labas. Wala na akong nararamdaman. Tumawa ako. Dahan-dahan akong bumaba. Nanggaling ako sa bulubunduking lugar. Dinukot ang aking ina. Ipinagbili siya sa akin. Ang aking ama ay lasinggo. Pagkalasing niya, sinasaktan niya ang aking ina. Sa edad na 53, tumakas ako. Ang una kong ginawa ay ikulong ang tatay ko. Sinumpa ako ng aking ama. Naging malaya ang aking ina, ngunit hindi niya ako pinasalamatan. Dahil ako ang patunay ng kanyang kahihiyan. Lumaki ako sa maling pamilya. Natutunan ko na magtayo ng matataas na pader. Panatilihin ang distansya ko sa lahat. Sa edad na 58, pumasok si Tizathan sa buhay ko. Siya ang apoy na hindi nawawala. Hindi siya tumigil sa pagtunaw ng puso ko. Malumanay niyang pinagaling ang mga sakit ko. Binigyan niya ako ng walang hanggang pag-ibig. At binigyan niya ako ng kakayahang magmahal muli. Ngunit siya rin. Sa oras na ako'y pinakamasaya, ay sinaksak ako ng masakit at mabigat na saksak. Ang sugat na ito ay hindi nagagaling pa. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Tizathan mula sa estate. Tahimik ko siyang tinitigan sandali. Bigla kong itinaas ang aking kamay at ipinakita sa kanya. Ang sinulid sa aking pulso. Ginawa mo ito para sa akin. Ngunit ngayon napansin kong kumukupas na ito. Tizathan, kumukupas na rin ba ang pagmamahal mo sa akin? Tumingin sa akin ng may sinseridad si Tizathan. Ang pagmamahal ko sa iyo ay lalo lamang. Lalaki araw-araw. Tumawa ako ng may kahulugan. Balak ko sanang tahimik na umalis. Ngunit nagbago ang isip ko. Gusto kong gumanti sa pagiging dalawang mukha ni Tizathan. Naniloko ako ng 2 taon. Yinakap ko siya. Tizathan, mahal din kita. Kaya dapat hintayin mo akong bumalik. Para ipagdiwang ang ating 3 anibersaryo. Ah, tama. Kinuha ko ang isang folder. Seryoso kong inilagay ito sa kamay ni Tizathan.
Regalo ito para sa'yo. Huwag mong bubuksan sa loob ng 2 araw. Sa loob, may mga screenshots ng mga video na ipinadala ni Ezef Chu sa akin.